Sa California, isang magandang 20 years old na asawa ng isang Marine ang nawala noong April 2012 matapos niyang magsampa ng divorce. Ilang araw pagkatapos, natagpuan siya at natuklasan ng mga investigador ang isang nakakilabot na bagay na kinasasangkutan ng tatlong tao na may malaswang gawain. Bagaman ilang taon na ang nakalipas, patuloy pa rin na nagbibigay ng kilabot ang insidenteng ito sa mga nakakaalam ng kanyang kwento. Noong April 13, 2012, bandang 4:30 ng hapon, si Brittany Kilgore na 22 years old kasal kay Corey Kilgore, na isang Marine sa loob ng 2 years. Siya ay naghahanda sa pag-uwi sa kanyang mga magulang dahil sa hindi naging maayos ang kanyang naging kasal at pakiramdam niya ay nagkamali siya. Wala rin kasi siyang naging improvement para sa sarili niya sa San Diego. Kaya dito pakiramdam niya siya ay nabigo. Naayos na ni Brittany ang kanyang mga gamit at nasasabik na makasama ang kanyang pamilya. Ngunit bigla siyang binisita ng isang hindi inaasahang tao. Ito ay ang 46 years old na si Luis Perez. Isang kaibigan ni Corey na nagtatrabaho bilang staff surgeon sa Marine. Kilala ni Brittany si Luis kahit hindi sila magkaibigan at ito ang unang pagkakataon na bumisita ito sa kanyang bahay. Kaya siya ay nagtataka. Nang tinanong ni Brittany kung paano niya nakuha ang kanilang address, sumagot si Luis na tinanong niya sa iba. Sinabi ni Luis ang kanyang plano na gusto niyang isama siya sa isang dinner cruise. Ito ay sa hornblower ng gabing iyon. Meron daw siyang 2 tiket ngunit walang kasama. Bagaman nag-aalinlangan si Brittany, tinanggap niya ang imbitasyon ni Luis dahil sa pangakong tutulungan siya nitong maglipat. Naramdaman ni Brittany na may mali na. At bukod dito, maraming beses na niyang tinanggihan si Luis, ngunit patuloy itong nagpupumilit. Sa huli, pumayag pa rin si Brittany na sumama sa cruise kapalit ang tulong ni Luis sa kanyang paglipat. Ang nakakabahala lalo ay dahil hindi nakarating si Brittany sa anumang cruise at hindi na siya muling nakita ng kanyang pamilya. Siya ay natagpuan na wala ng buhay. Itinapon sa tabi ng isang lawa at halos hindi na makilala. Ang investigasyon na sumunod ay kinabibilangan ng 100 na katao. Ito ay nagbukas ng isang madilim na kwento na hindi gugustuhin ni Brittany na mapabilang. Si Brittany ay pinanganak noong 1990. Walang masyadong impormasyon tungkol sa kanyang kabataan. Maliban sa lumaki siya sa isang maliit na bayan at may simpleng pamilya. Nang siya ay 19 years old, nag-asawa siya at umalis sa kanilang bahay. Dahil nagbula siya sa isang maliit na bayan, kaya kakaunti ang kanyang mga kaibigan. Mag-isa siya sa California at malayo sa nakagawian niyang buhay. Si Brittany ay kasal kay US Marine Corey Kilgore at nagsettle sila sa Fallbrook Village sa San Diego. Dahil sa kinailangan ni Corey na malapit sa Camp Pendleton, isang Marine Corps base. Sa simula ng kanilang buhay mag-asawa, ipinadala si Corey sa Afghanistan na naging malungkot na yugto para kay Brittany dahil wala siyang mga kaibigan. Nang umuwi si Corey, biglang lumala ang kanilang relasyon at hindi na sila magkasundo. Mukhang ang dalawa ay nagmadali na magpakasal kaya hindi nila masyadong nabasa ang ugali ng bawat isa. Noong April 2012, 3 taon pagkatapos ng kanilang kasal, nagpasya si Brittany na makipaghiwalay na at siya ay nagsimulang mag-empake upang umuwi at makasama ang kanyang pamilya. Nasa isang hakbang na si Brittany mula sa pag-alis sa bahay at papunta na sa kanyang mahal na pamilya nang marinig niya ang tunog ng doorbell. Nang buksan niya ang pinto, nandun si Luis Perez, 46 years old. Si Luis Perez ay may kasintahan. Ang pangalan ay Dorothy na 40 years old. Meron din silang kaibigan na kasama sa bahay nila, si Jessica Lopez. Ang magkasintahang Luis at Dorothy ay bahagi ng BDSM or Consensual Roleplay Community. Ito ay isang uri ng role-playing para sa mga matatanda kung saan nagkakasundo ang mga tao na magpanggap na ang isa ay may control at ang isa ay sumusunod. Si Luis Perez ay gustong tawagin siyang Ivan. Si Dorothy Mariglino naman ang namumuno sa kanilang sambahayan bilang Miss T at si Jessica Lopez ay kanilang alipin.
Ang testimonya sa korte ay nagpakita na pinilit si Jessica na kumain mula sa isang kainan ng aso at pinilit na ibigay ang kanyang mga paycheck sa kanyang mga amo. Ang lifestyle na ito ay batay sa pagkasunduan ng mga partner sa pagtanggap ng mga papel bilang master at alipin. Ngunit dinala ni Luis, Dorothy at Jessica ang bagay sa isang nakakatakot na antas. Sa bahay, si Luis ang dominante, habang si Dorothy naman ang submissive. Ngunit si Dorothy ang master ni Jessica. Ang tatlo ay may mahigpit na patakaran para sa perpektong alipin, na may checklist at kontrata para sa alipin. Sa kanilang tahanan, si Jessica ay pagmamay-ari ni Dorothy at kailangan magsuot ng collar na pang-aso sa lahat ng oras. Si Luis, dahil siya ang master, kontrolado niya ang parehong babae. Ngunit hindi lang mga collar ang ginagamit ni Luis. Nagbibigay din siya ng iba't ibang uri ng parusa sa kanila. Mayroon siyang kasaysayan ng karahasan sa mga dati niyang karelasyon at gusto niyang makita ang kanyang mga ex-partners sa bawat pakikipagtalik. Sa isang pagkakataon, naisip ni Luis ang kanyang ex-girlfriend ay magdadala ng estranghero sa kanilang tahanan at makikipagtalik sa kanya. Hindi niya nirerespeto si Dorothy at Jessica kahit na humingi sila na tumigil ito. Nang magsimula silang ibahagi ang mga pantasya ni Luis, nagsimula sila maghanap ng madaling target. Si Brittany Kilgore ay isang babae na vulnerable at bagong hiwalay sa kanyang asawa. Wala siyang ibang mga kaibigan, kung meron man ay iisa lamang. Ito ay si Elizabeth Hernandez na nakatira sa parehong apartment complex. Ang twist dito, si Elizabeth ay kaibigan din ni Dorothy. Madalas na iniimbitahan ni Elizabeth sa bahay si Dorothy at si Brittany ay madalas na sumasama rin. Ngunit hindi sumasama si Elizabeth at Brittany sa mga mahahalay na aktibidad. Si Dorothy ay laging may insecurities at naiisip niyang balang araw iiwan siya ni Luis para sa mas batang babae. At ito'y nangyayari na nga na nakatira siya kasama ang isang batang babae na bahagi ng relasyon nila ni Luis. Kahit na puno ng pagkabahala at kalungkutan si Dorothy, hindi niya iniwan ang gawaing ito. Nagpakita siya ng tapang at pinakita sa lahat na siya ay free at open-minded. Nang lumapit si Brittany sa grupo, tinrato ito ni Dorothy bilang kompetisyon. Pakiramdam niya ay nanliligaw si Brittany kay Luis kahit na hindi naman ito totoo. Ang mga insecurities ni Dorothy ay naipasa kay Brittany at huli na nang mapagtanto niya ang kanyang pagkakamali. Tinatawag niya si Brittany sa mga kakaibang nickname kapag wala ito tulad ng disease at herpes. Ito'y habang sinusubukan niyang i-recruit si Elizabeth sa kanilang maliit na malaswang community. Nakita ni Dorothy na madaling imanipula si Elizabeth. Bawat beses na pupunta si Elizabeth sa bahay ni Dorothy, sinasabi niya kung gaano niya ayaw kay Brittany at hinihikayat si Elizabeth na magchismis tungkol dito. Pero hindi nahulog si Elizabeth sa bitag at sinubukan niyang protektahan si Brittany sa pamamagitan ng hindi pagdadala kay Brittany sa kanilang mga events. Ngunit nagkamali si Elizabeth nang sabihin kay Dorothy na makikipag-divorce si Brittany at aalis na sa California. Hindi niya sinadyang makasakit. Iniisip niya makakatulong ito kay Dorothy na mag-relax, knowing na aalis na si Brittany. Pero tinanggap ni Dorothy ito bilang pagkakataon para sa kanyang pinakamasamang plano, ang dinner cruise. Sa isang gabi sa bahay ni Dorothy, pinag-usapan kasama si Elizabeth ang Hornblower Dinner Cruise sa San Diego. Nakamakailan lang niyang sinubukan at medyo nasiyahan siya. Nasabi niyang naiisip niyang dalhin si Brittany sa cruise bilang magandang paraan para tapusin ang kanilang oras sa California bago siya umuwi sa kanilang bansa. Dumating ang April 13, 2012 nang inimbitahan ni Louis si Brittany sa parehong cruise na parang isang dinner date sa boyfriend ng iba. Nag-alala si Brittany kung paano ito tatanggihan. Pinakontak ni Louis si Dorothy kay Brittany para sabihin na okay lang sa kanya at hindi kasi siya makakapunta. Kaya pwede na si Brittany ang sumama kay Louis sa cruise. May isa pang kaibigan si Brittany na nasa bahay. Ito si Shani Tal na tumutulong sa kanya na mag-impake at narinig ang kanilang pag-uusap sa cellphone. Mukhang maayos naman ang lahat, nagtatawanan at nagbibiruan sina Brittany at Dorothy. At dito close na close ang buntis na si Dorothy kay Brittany. Sinabi ni Dorothy na iyon nga ang dahilan kung bakit hindi siya makakapunta sa cruise. At sa pagkakataong ito, totoo ang sinasabi niya. Nang matapos ang tawag, sinabi ni Brittany kay Chani
na baka sumama na siya sa dinner cruise. Hindi naman siya interesado kay Luis pero mukhang magiging masaya ang karanasang iyon na hindi niya makukuha sa kanilang lugar na malamig at walang mga baybayin. Pagdating ng 6:10 p.m., nag-text si Brittany kay Luis at tuluyang tinanggap ang imbitasyon sa dinner. Nag-reply si Luis at sinigurado niya na may 5 lalaki na pupunta sa bahay ni Brittany sa umaga para tumulong sa paglipat. Bandang 7:30 p.m. dumating na si Luis sa bahay ni Brittany para sunduin siya. Ngunit ang mga crew ay umalis na ng 7 p.m. Bago umalis sa bahay si Brittany, iniwan ni Brittany ang numero ni Luis kay Chani. Dahil palagay niya na hindi siya 100% naligtas at gusto niyang maging alerto ang kanyang kaibigan. Pagdating ng 7:40 p.m., sumakay si Brittany sa van ni Luis at umalis na sila. Nang bandang 7:50 p.m., nag-text si Brittany kay Chani ng isang salita. Ang nakalagay dito ay HELP or help. Nakita ni Chani ang text bandang 8 p.m. at sinubukan niyang tawagan si Brittany pero hindi na ito makontak. 5 minuto ang lumipas, nakatanggap si Chani ng text mula sa phone ni Brittany na nagsasabing, "Yes, I love this party," na alam niyang peke. Patuloy na tinatawagan ni Chani ang telepono ni Brittany. Ngunit walang sumasagot. Nag-text ito at sinabing, "I'm calling because I need to hear your voice." Dito, hindi na si Brittany ang nag-reply, kundi si Luis. At sinabi niya, "Okay, music is too loud." Habang nangyayari ito, kinausap ni Chani si Elizabeth tungkol sa mensahe ni Brittany. Agad na tinawagan ni Elizabeth si Dorothy na humihingi ng paliwanag. Pero sa pagkakataong ito, si Brittany ay nasa van pa rin kasama si Luis at tinanggi ni Dorothy na nakausap niya si Brittany. Sinabi pa ni Dorothy na wala siyang idea kung ano ang nangyayari kay Brittany. Tumawag si Elizabeth kay Luis na nagsasabi na siya ay nasa club at nagpa-party kasama si Brittany na magsimula itong makipag-usap sa ibang lalaki at iniwat siya roon. Bilang empleyado ng isang kumpanya ng telepono, pinalalahanan ni Elizabeth si Luis na traceable ang mga telepono. Kaya kung siya ay nagsisinungaling, malalaman din ito ng mga pulis. Dito nagpanik si Luis. Sa puntong ito, ang lahat ay nasa bahay na ni Dorothy. Si Luis, Brittany, Jessica, at syempre si Dorothy mismo. Na nag-aalala na baka mabisto sila. Kinuha nila ang phone ni Brittany. Nag-drive papuntang downtown San Diego. Itinapon ang phone ni Brittany sa tubig at pagkatapos ay bumalik sa bahay ni Dorothy. Syempre lahat ng ito ay matutuntun sa kanyang cellphone. Kinabukasan hindi pa rin nagpapakita si Brittany. Nabahala sila Chani at Elizabeth. Dito tinawagan ulit ni Elizabeth si Dorothy nang may pag-aalinlangan, humihingi ng paliwanag. Tumanggi si Dorothy na magsalita ng malinaw. Kaya ibinigay niya ang telepono kay Luis na nagsabi ng 3 magkaibang bersyon nang nangyari noong gabing iyon sa loob ng 10 minuto. Dito alam na ni Elizabeth na oras na para tumawag ng mga pulis. Nang anyayahan ng mga pulis si Luis para sa interogasyon, siya ay nabapalisa ngunit sumama pa rin. Pero hindi siya natuwa nang gusto nilang suriin ang kanyang sasakyan. Natagpuan sa loob nito ang isang iligal na armas. Kaya agad siyang inaresto at tinanong tungkol sa kinaroroonan ni Brittany. Nang dumating ang mga opisyal sa bahay ni Dorothy, walang tao roon. Napansin din ng mga detectives na mukhang matagal nang umalis sina Dorothy at Jessica dahil marami nang nawawala sa bahay at mukhang malinis na ito. Mahalagang detalye na si Brittany ay asawa pa rin ng isang US Marine, kaya tumanggap ng malaking atensyon ang kaso. Agad na nakialam ang NCIS at mula sa araw ng investigasyon, umabot ito ng 4 na araw ng pagsubok. Halos 100 na tao ang nasangkot sa investigasyon. Noong April 17, natagpuan ng mga detective si Jessica sa isang hotel malapit sa San Diego Airport. Nang buksan ni Jessica ang pinto ng bahagya, tinanggap niya ang mga opisyal mula sa isang madilim na silid. Nagsasalita ng mabagal at agad pansin ng pulang likido sa sahig, kaya pinasok nila ang pinto at natagpuan si Jessica na binabalak na tapusin ang kanyang sarili. Bagamat maliit lamang ang pinsala sa kanyang lalamunan at hindi niya tinuloy ang plano, sa isang kakaibang pangyayari nag-iwan siya ng liham para sa mga otoridad na may nakasulat na, "Pigs, read this." Sa liham, inako ni Jessica ang buong responsibilidad sa pag-atake kay Brittany. Sinabi niyang pinatumba niya si Brittany.
Itinali ang mga kamay, paa at bibig nito. Tinaser siya at ginamitan ng lakas ang kanyang liig. Sinubukan niyang sunugin ito ngunit siya ay nambigo, kaya tinapon na lang si Brittany sa Lake Skinner. Sa pagtatapos ng liham, sinabi ni Jessica na mahal niya si Dorothy at gusto niya maging alipin nito. Mukhang pinilit si Jessica na akuin ang buong responsibilidad bilang alipin ni Dorothy at Luis. Kakaalis lang ni Dorothy ng California para bisitahin ang kanyang mga kamag-anak. Malamang na siya ang gumawa ng huling hakbang. Dinala si Jessica sa ospital at nagbandali ang mga detective sa Lake Skinner. Dito natagpuan si Brittany sa tabi ng lawa sa ilalim ng lupa. Kumpirmado sa autopsy ang lahat ng sinulat ni Jessica sa liham. Si Brittany ay may mga sugat sa lalamunan at ang mga salarin ay sinubukang paslangin siya gamit ang isang uri ng electric tool. Samantala muling sinuri ng mga opisyal ang sasakyan ni Luis at nakahanap ng mga maruming plastic gloves na may pulang likido na tumutugma kay Brittany. Kasama ang liham ni Jessica, muling sinuri ng mga pulis ang bahay ni Dorothy at natagpuan ang ilang bagay na may DNA ni Brittany. Natagpuan din nila ang isang fantasy room na kasalukuyang ginagawa ni Dorothy na nursery dahil siya ay buntis ng 8 buwan. Noong unang bahagi ng May 2015, naaresto si Dorothy dahil sa suspetsya ng pagpaslang. Gayunpaman wala siyang DNA na natagpuan sa mga ebidensya. Wala pang sapat na ebidensya ang prosekusyon laban kay Dorothy, ngunit nang bumalik ang mga opisyal sa lugar ni Luis sa Pendleton Base Camp, natagpuan nila ang mga liham ni Dorothy na naglalaman ng mga pantasya ni Luis tungkol sa pagdukot at pagpaslang ng tao. Sa wakas, noong October 21, 2015, ang tatlo ay naaresto at nasa kustodiya na. Sila Jessica Lynn Lopez, Luis Ray Perez at Dorothy Grace Marie Maraglino ay inakusahan ng pagdukot at pagpaslang kay Brittany na bahagi ng isang nakakabahalang pantasya. Pagdating ng November 2015, nahatulan silang tatlo ng habang buhay na pagkakakulong na walang posibilidad ng parol. Ang pinakamasakit na bahagi ay habang unti-unting binubunyag ang mga detalye ng madilim na mundo ng pantasya ni Luis, ang media ay ginawang bahagi si Brittany na kwento. Sinabi nila na parang kasali siya sa kanilang mga aktibidad at ang biktima siya dahil sa kanyang pagnanais na makahanap ng mga kakaibang bagay. Alam nating hindi ito totoo. Siya ay inosenteng babae na walang kinalaman sa grupong ito. Siya ay niloko at dinala sa isang nakakatakot na sitwasyon na mag-iiwan ng permanenteng sugat sa kanyang pamilya at mga mahal sa buhay. Sa panahon ng paghatol, isang liham mula kay Michelle Rest, ang ina ni Brittany, ay binasa sa korte. Dito ipinaabot niya ang kanyang matinding pagdadalamhati. Sana bawat araw sa bilangguan ay maging mabigat at mahirap para sa inyo hanggang sa inyong huling hininga. Naway pagkalooban kayo ng Diyos ng kapatawaran sapagkat hindi ko iyon kayang ibigay. Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!